Praise God. Payagan niyo po ako basahin ang isang resolution na unanimously approved by the Senate of the Philippines, adopted October 1, 2025. Basahin ko na lang po verbatim, ha? Resolution number 26. Resolution congratulating and commending the Jesus is Lord Church worldwide on the celebration of its 47th founding anniversary on 18 October 2025. Whereas the Jesus is Lord worldwide, founded in 1978 as a Bible study group of 15 students by Bishop Brother Eduardo Brother Eddie C. Villanueva and his late wife, Dr. Adoracion Sister Dory J. Villanueva, has grown into one of the largest full gospel Christian churches around the world. Whereas in 47 years, the JLCW has established chapters in all 16 cities and 1 municipality in Metro Manila, in 82 provinces of the Philippines, in 74 countries across Asia, Europe, Africa, North and South America, and Oceania. Whereas the Jesus is Lord Church worldwide has faithfully pursued its mission. Take note po, doon po sa medyo nagdadamdam ngayon or medyo nakri-criticize sa pagiging JIL. Take note of these words. Whereas JILCW has faithfully, pakisabi sa katabi mo, faithfully. Faithfully pursued its mission to bring all people to the kingdom of the living God, regardless of race, status, belief, and religious affiliation through the saving, healing, delivering, and transforming word, power of the Lord Jesus Christ. Harnessing television, radio, and internet-based platforms to proclaim the gospel. Whereas JLCW also contributes to nation building through the Jesus is Lord Colleges Foundation, Incorporated, educating a new generation of competent and values-driven Filipinos. And through its iCare Compassion Ministries, which implement poverty alleviation, disaster response, and community care programs nationwide. Whereas its global network provides spiritual, emotional, and practical support to the countless overseas Filipino workers and migrants serving as a refuge of care and assistance in times of need. Whereas JILCW remains a steadfast moral voice. Pakisabi po niyan, ang Jesus is Lord Church worldwide is a moral voice in Philippine society. Pakisabi sa katabi mo, moral voice. Bawal po ang paos. Bawal po ang hindi nagsasalita sa JIL. Kasi JIL is the moral voice in Philippine society, offering biblical counsel on matters of spirituality, family, governance, while its 47th anniversary theme, Holy Spirit Breakthrough. Pakisabi sa katabi mo, Holy Spirit Breakthrough. Highlights transformation and renewal for individuals, families, and the nation. Now therefore be it resolved by the Senate of the Philippines to congratulate and commend the Jesus is Lord worldwide on the celebration of its 47th founding anniversary on October 18, 2025. This resolution was adopted unanimously by the Senate on October 1, 2025, signed by the Senate President of the Philippines, Vicente Sotto III. So maraming salamat po sa lahat ng kapwa senador. With the permission po of our beloved Brother Eddie Villanueva, lahat po ng mga kapatid na pastor, Bishop Leo, Brother Joel Villanueva, Mayor
Pastor Doming, magandang hapon po sa inyong lahat. Napakinggan niyo po ba yung message ng Senado? Did you listen po to the words nung binabasa ko? How about sa news po? Nakikinig din po ba kayo? So kung medyo pauulit ko sa inyo yung binasa ko sa resolusyon, may mga mauulit po kayo, di ba? And of course, nung pumalakpak kayo or nung tumaas emosyon nyo, ibig sabihin, narinig nyo yon, you agree. What about sa news? So pag pinakinggan nyo na sobra ang kurakot at sobra ang ghost projects, natandaan nyo, narinig nyo yon, di po ba? Nung narinig nyo po ba yon at narinig nyo ng ikulong ang mga kurakot, do you agree? Isauli ang pera, you also agree, hindi po ba? Nung sinabing si Brother Joel kasama doon, napakinggan nyo yon? Mahina yung yes. Ako, tingin ko napakinggan nyo yon. Napakinggan nyo yon? Nag-agree ba kayo na kasama siya doon? How about yung salita ng Diyos po ba? Napakinggan nyo po ba? So yun po ang message ko sa inyong maikling message ngayong hapon. Bakit po? Last year po, wala ako dito physically. Pero tandang-tanda ko po, dahil hindi lang po si Brother Bishop, Brother Eddie, ang ginamit po ng Panginoon at ng Banal na Espiritu sa pagsasabing parating na ang revival sa ating bansa. Naalala niyo po yon? Naalala niyo yon? Last year, mas malakas pa ang hiyaw niyo nun nung sinabi ni Brother Eddie, there is a revival and it is here. And welcome the Holy Spirit. Eh bakit last year mas malakas ang palakpak? Alam niyo po bakit? Kasi this year, inatake si Brother Joel, and because si Brother Joel ay bahagi at nasa pundasyon din ng JL dahil sa kanyang youth ministries at ministry po sa church, inaatake din po ang JL. Hindi nyo ba nababasa sa Facebook? Oy, mga JL, gumising kayo. Oy, JL, simbahan ba kayo? Bakit kayo involved sa korupsyon? Kaya siguro, meron pong iilan na wala dito ngayon. Iilan lang naman. Dahil tingin ko, mas marami kayo this year than last year. Mas malakas din ang palakpak because we are emotional, we are humans. Nung sinabi sa Panginoon Hesukristo na patay po ang kanyang kaibigan, di ba sabi sa Biblia, umiyak siya? Eh Diyos siya, alam naman niyang bubuhayin niya yun. Pero dahil naging tao po siya, kaya less po ang ating pong celebration, pagre-rejoice, palakpakan kanina, sapagkat nasa likod ng isip natin, it's the elephant in the room. Na sino ba ang kasama dyan? Kasama ba si Brother Joel? Paano yung ibang mga Christian? Christian na congressman, Christian na contractor, Christian na nasa DPWH, kasama ba sila? Well, nung sinabi ni Brother Eddie at napakaraming mga ginagamit ng Panginoon na may revival na dadating, ano ba akala niyong gagawin ng demonyo? Susuko? Akala niyo ba yung principalities, authorities, na nagahari sa corruption sa DPWH ay susuko na lang? Kailan ba sumuko ang corruption sa Pilipinas? Kung titignan niyo po, minsan. Ang Lord mas maganda strategy kaso sa demonyo. Ang demonyo, never niya kapantay ang Panginoon. Ang kapantay ng demonyo ang mga anghel. Kasi anghel din siya na binanish hindi ba? Pero hindi niya kapantay ang Panginoon. Pero tao na ginagamit ng Panginoon, minsan mahina tayo sa strategy. So ano ang strategy po ng demonyo sa mga panahon na ito? Ang revival po, ang kasama niyan ay repentance. Individual, community, corporate repentance. Di naman po kailangan lahat mag-repent. In terms of corporate repentance, tignan niyo po nakalagay sa Bible, if my people, hindi sinabi po ng Panginoon, if Luzon, Visayas, Mindanao, if 110 million people repent, I will heal your land. Hindi po.
ang nakalagay doon, if my people. So anong ibig sabihin nun? Pag-aaway-awayin tayo ng demonyo. Ang una niyang titirahin, mga Kristiyano. Dahil alam ng Kristiyano, hindi lang tao ang kalaban natin. Meron principalities, meron authorities, meron pong kings, may spiritual warfare dito, mga kapatid. Kaya ako tinanong, nakikinig ba kayo sa news? Nakikinig ba kayo sa radyo? Nanonood ba kayo ng TV? Nagbabasa kayo ng Facebook? Kasi sa mga panahon po ngayon, kung sila pakikinggan natin, talo na tayo. Pero kung salita ng Diyos ang ating papakinggan, nakikita mo na, bawat bira sa JAL, ang natutumba yung demonyo. It's your choice, mga kapatid. Hindi titigil ang bira sa inyo. Hindi titigil ang bira. After magsalita ni Joel ngayon, magpapalakpakan tayo. Pero maniwala kayo, lalong lalakas ang bira sa kanya. Bakit? Balakid siya sa gusto ng demonyo. Gusto ng demonyo, kahirapan, corruption, abortion, divorce, sugal. Hindi lang ngayon sugal na physical, online. Nagpa-survey po ako. 88 to 92% ayaw na ng sugal na online. Anong problema? Natabunan na ng corruption wala bang corruption sa BIR? Wala bang corruption sa customs? Wala bang corruption sa kahit saan natin tingnan sa bansa? Malilinis ba yan pag flood control lang? Hindi po. Kaya yung galit po natin, kung political ang problema, political ang solusyon. Pero mga kapatid, ano problema? Spiritual o political? Kung hindi tayo naniniwala sa Diyos, at naniniwala tayo tao lang yan, madaling isolve to. Pero kung naniniwala tayo may mga spirito sa likod nito, and this is part of the spiritual battle, then, mga kapatid, pumalakpak tayo sa revival pero humanda tayo sa gera. Pero may sikreto po ako para sa inyo. Sabi ng Panginoon, panalo na tayo Nagbibilang na lang ng oras ang demonyo. Ang Pilipinas po ay will be renewed. The Filipino heart will be revived. Churches will be reformed. Ang question lang is when? Until we bind together as a body of Christ, as a Christian community. So mga kapatid, in congratulating you sa inyong anniversary, medyo mahirap itong taon na to. Pero alam niyo po, excited ako next year. Kasi sabi sa Bible, there's a season for everything. Etong season na to may panggigiba. Unfortunately, hindi lang yung demonyo ang nagigiba. Good people nagigiba ngayon. But it's only a season. And next anniversary po, I'd like to be here with you because I'd like to see 100% rejoicing because the revival is sweeping our nation. Magandang hapon sa inyo. God bless you more and more and more. Maraming salamat, Senator Alan Cayetano at sa Senado ng Pilipinas. Kayo po muna ay manatili po sa atin pong stage dahil kayo po ay sasamahan ng ating Executive Management Board to receive the House of Representatives or Senate Resolution commending and congratulating the Jesus is Lord Church Worldwide on its 47th founding anniversary for its contribution to the moral, spiritual, and social transformation of the Philippines and the 74 nations around the world. Sige po, inaanayahan po ang ating EMB to please come forward po. Sa may gitna po tayo.